ating taxi driver. Ang isang ito, nag-ala ninja at pinunutan ng samurai ang nagrereklamong pasahero. Ito pa ang isa ring pasaway sa kalsada. Ang driver ng jeep na parang sawa kung magmaneho sa kalsada. May bagong commercial ang kampo ni Senadora Grace Poe at ang mensahe para nagpaparinig. Habang si senatorial candidate Laila de Lima naman, hindi siyempre nagpahuli. Ayan marami daw siyang napakulong. Nag-final bow na sa entablado ng buhay ang master showman na si Herman Moreno. At gaya ng isang blockbuster na pelikula, puno ng mga kaibigan, anak-anakan at fans ang libing ni Kuya Germs. At sa mga naghihingalo na ang load, mamimigay ulit tayo niyan kung mahula-hu ninyo ang ipapakita naming litrato ng laman ng balita. Mamaya yan. Live mula sa TV5 Media Center Reliance. Makisalo sa 30 minutong balitaan ni na Raffy Tulfo at Cherry Mercado. Ito ang aksyon sa tanghali. Magandang tanghali, Luzon, Visayas at Mindanao. Bida na naman ang isang taxi driver matapos sumunong mang-abuso ng pasahero sa QZ. Ang matindi pa, sinamuray pa raw ng suspect ang biktima. Nasa gitna ng aksyon si Amber Gonzalez, eksklusibo. Mga galos sa braso at hiwa sa pantalon ang inabot ni John mula sa driver ng sinakyan taxi kagabi. Kwento niya, pauwi na sila ng 10 taong gulang na anak sa Project 4 galing UP Village sakay ng taxi. Pero sa malayong ruta raw dumaan ang driver. Dumiretso sa Cubao, tapos sabi ko, Brad, saan ka pupunta? Saan ang way mo? Bakit? Sabi ko, Project 4. Dapat sa Anunas ka. Nagalit siya. Bakit ka di mo sinabi sa akin? Sabi ko, bakit ka nagtakbo kung di mo alam yung saan ako pupunta? Dito na raw uminit ang ulo ng driver at pilit silang pinapababa sa Columbia Street sa Cubao. Sabi niya, bumaba ka kayo, bayaran mo ako. Squatter. Dala ko yung anak ko. Hindi pwedeng bumaba ako ng ganun. Sabi ko, pupunta tayo diretso sa pulis o sa barangay. Bago raw sila bumaba ng taxi, nagawa raw niyang kunin ang ID nito bilang ebidensya. Pero habang nagtatalo sila, bumalik daw sa taxi ang driver at biglang hinugot ang isang samurai blade. Inagaw daw ni John ang samurai at itinapon sa kalsada. Pero pinulot ito ng driver, saka siya niyakap mula sa likod. Nagawa raw niyang baliin ang samurai at muling itapon. Dito na daw tumakas ang driver. Base sa nakuhang ID, kinilala ang driver na si Manuel Publico ng Sanggalang Taxi. Pero nang tawagin ng News 5 ang LTFRB, naibenta na raw ang prangkisa ng taxi sa ibang operator. Dismayado naman ang LTFRB sa panibagong insidente ng pang-aabuso ng taxi driver sa pasahero. Nakakagulat-gulat na hindi lang tubo na ganitong driver na to, samurai blade. At deadly weapon to, yung kanyang intensyon na gamitin to sa pasahero, papatay itong taon to. Papaalarma namin ng tao. At kaagad, sa tulong siguro ng ating mga kapulisan, mahuli natin kaagad to. Mensahe naman ng biktima sa driver, lumutang na at harapin ang isasampan niyang kaso na attempted homicide. Umaaksyon, Amber Gonzalez, News 5. Bukod sa mga taxi, isang jeepney driver din ang sumisikat dahil sa wasiwas na pagmamaneho. Makikita sa video na kumakalat sa social media ang paggewang-gewang na jeep. Kuha ito sa Marcos Highway patungong Cubao. Ayun Hindi malinaw sa video kung kailan ito nakunan. Pero maaninag ang plate number na PPZ. Yun, kanina. Ano bang number? Itinanggin ang mga driver sa terminal ng Cubao na kakilala nila ang nagmamaneho sa video. Posible raw sa ito o isa ito sa mga hataw, jeep na hindi pumipila sa terminal. Umasa ang mga netizen na may paabot sa LTFRB ang kawalang disiplina ng chuper. Samantala, arestado ang 2 lalaki matapos mahuling nagnakaw ng motorsiklo sa Makati. Nakuna ng CCTV ang pagtangay ng mga suspect sa motor mula sa loob ng garahe ng may-ari. Pero nasita ang mga kawatan sa isang checkpoint dahil wala silang helmet at lisensya. Dito na nabisto na notorious palang 2 sa pagnanakaw ng mga motor. Nakilala na ang babaeng nasawi matapos masalpok ng tren ng isang jeep sa kanto ng Pedro Hill at Quirino Avenue noong Martes. Siyang 57 anyos na si Bernardita Matias. Nakilala lang ito ng kanyang katrabaho. Utility worker daw si Matias sa isang public school.
Nagkikipag-ugnayan ng operator ng jeep sa pamilya ng mga biktima para makapagbigay ng tulong pinansyal. Naharap ang driver sa kasong reckless imprudence resulting to homicide and multiple physical injuries. Bistado ang kakaibang trip ng isang tropa ng teenager sa Maynila. Yan ay magbenta ng marijuana, pagkatapos mangho-hold up. Nasa gitna ng aksyon si Jen Calimon. Arestado ang 4 na kabataang ito matapos mahuli sa buy-bust operation sa Del Pilar Corner, Medel Street, Santa Ana, Maynila kahapon ng hapon. Nagbibenta umano ng marijuana ang mga sospek at ang kanilang parokyano, mga kabataan din. Meron kaming ginamit na isang pusher buyer. So nagpanggap na babae ng marijuana. Nakilala ang mga sospek na sina Christian Bula, King Richard Manikan at J. Mark Borja na pawang mga 18 anyos. May isa pang sospek na menor de edad. Bukod sa pagtutulak ng droga, may ibang trip pa raw ang magkakatropa. After kasi nilang gumamit, pang nag-trip sila, ang tamang hold up ang gusto nila. Dala pa nila yung balisong. So hindi lang drugs, pati omnibus election na violation of omnibus election. Na-recover sa mga sospek ang ilang drug parang Fernalia, balisong, mga pakete ng marijuana at isang bloke nito na nakakahalaga ng 2,000 piso. Ang mga kabataan, napaiyak na lang sa labis na pagsisisi. Hindi ko para sa pagnanakaw yan. Hindi ko ako magnanakaw. Sabi ko ng magulang ko, di bali ng lugutong, wag lang magnakaw. Nagsisisi na ako, sir, magbabago na ako talaga ako. Nagawa ko na naman po yan dahil wala po talaga akong mahanap na paraan. Labandera ng nanay ko, hindi ako kayang tulungan. Maharap sa kasong paglabag sa Comprehensive Dangerous Drugs Act at Comelec Ganba ng mga sospek. Umaaksyon, Jen Calimon, News 5. Pinaghanap naman ang isang estudyante ng UP Diliman matapos mawala nung Martes. Siya ang 17 taong gulang na si Ayan Jasper Calalang. Huli raw siyang nagpaalam sa kanyang magulang na pupunta sa universidad para mag-enroll. Pero pagsapit ng hapon, di na raw siya matawagan sa cellphone. Hanggang ngayon, hindi pa rin nakakauwi ang freshman industrial engineering student. Nakipagtulungan na ang kanyang pamilya sa UP. Kung merong impormasyon tungkol sa kinaroroonan ng estudyante, tumawag lang po sa mga numerong nakikita nyo ngayon sa inyong mga TV screens. Sa mga may lakad dyan, abay huwag kalimutan magdala ng payong. Magiging maulan pa rin kasi ang ilang bahagi ng bansa, lalo na sa bahagi ng Luzon. Umiral kasi ngayon dyan ang tinatawag nating northeast monsoon o yung hanging amihan. Ito yung nagpapalamig ng umaga at gabi natin at ito rin nga yung malamig na hangin bumababa galing dyan sa may Siberia at sa China. Pero kaakibat ng northeast monsoon ay maulap na papuwirin at posible nga magdulot ng light and passing rain showers. Makikita nyo naman sa eastern portions ng Luzon, maging dyan sa bahagi ng Kabisayaan, maaring makaranas ng manakanak ang pag-ulan. Mula dito sa Action Weather Center, balik sa inyo, Rafi at Sherry. Susunod, ingat sa pagtanggap ng kasambahay. Sa Pasig, may kasambahay na pinagnakawan ng amo, sabay palusot na nabudol-budol gang daw siya. At hula-ho ang nasa litratong ito ang clue. Yan ang ginampanan niyang karakter sa pinaka-tumatak niyang pelikula. Mamaya ibibigyan namin ng number na dapat yung tawagan. Yan ang mga susunod na aksyon sa tanghali.